Niyanig muli ng magnitude 4.8 na aftershock ang Manay, Davao Oriental bago mag-alas 4 ng hapon kanina. Sa lakas ng lindol, wasak at halos hindi na mapakinabangan ang katatapos lamang na barangay hall at bagong munisipyo sa bayan. Problema rin ang pagkain at inumin roon. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagkabasag-basag ang mga salamin at nagkalat ang mga tumpok ng semento ng barangay hall na ito sa barangay San Isidro sa Manay, Davao Oriental, kasunod ng tumamag magnitude 7.4 na lindol nung nakaraang linggo. Ang likurang bahagi ng barangay hall tuluyan ng nawasak. Nitong August lang itinurn over ang barangay hall na ito dito sa San Isidro, makalipas ang 2 buwan. Matapos ang pagyanig, ito nang itsura, warak na warak, hindi na mapapakinabangan. Hindi namin ma-cater yung mga taong nangailangan ng yung mga credential po. Pero may naman, bumalik kami sa old namin na barangay hall doon. Pero pag mag-ulan yun, tulo talaga po. Pati ang bagong municipal hall ng Manay, hindi pa nga nagagamit ay nasira na. Ilan lang ito sa mga iniwang pinsala ng lindol sa lugar at pinangangambahang madagdagan pa dahil sa mga aftershock. Sa gymnasium na ito katabi ng munisipyo, inihahanda naman ang mga tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan mula rin sa mga donasyon ng iba't ibang grupo. Still, on the process pa yung assessment namin, mag-aabutan pa tayo nito ng mga 2 weeks, ganun, no, para talagang makabalik na sa normal. However, yung mga totally wrecked at saka mga partially damaged still needs na talagang mag-stay muna sila temporarily sa mga family tents, modular tents, and some will be in the evacuation center. Malaking problema ng mga biktima ng lindol ang pagkain at maiinom na tubig. Kanina, may naabutan ang aming news team na grupong namamahagi ng relief items. Biscuits, mga candies, and also may bigas at saka tubig. Masaya po kasi meron nagtulong po sa amin. Patuloy naman ang rasyon ng tubig para sa mga residente. Samantala, dito sa liblib na barangay ng San Fermin, natanggal na ngayong araw ang humambalang na malaking bato sa kalsada na siyang nagpapahirap sa relief operations. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras.